bautismo, isang banal at sagradong bagay ng pananampalataya, sapagkat nasasaad sa banal na kasulatan na isa ito sa mga paraan upang mahugasan sa mga kasalanan at inisyal na pamamaraan upang maging dapat sa Diyos. Kung kaya naman, isa ito sa mga pangunahing doktrina ng halos lahat ng samahan ng pananampalataya, kabilang na ang mga Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Magandang gabi po. Bilang pagpapatuloy sa ginagawa nating serye ng pagtalakay sa mga kakatwa at pabago-bagong aral ng Iglesyang ito, ating alamin ang kasaysayan ng pagkakabautismo kay Ginoong Felix Manalo. Nabautismuhan nga ba siya sa iglesyang ang angkin nila ay iglesyang totoo? Atin pong alamin. Ako po, si Brother Danny Navales, nag-aanyayang muli po ninyo kaming samahan ngayong gabi. Isa ang samahang itinatag ni Ginoong Manalo sa mga nagtataguyod ng doktrina ukol sa kahalagahan ng bautismo at naniniwalang pagkapahamak ang kahihinatnan ng sinumang hindi mababautismuhan sa kanilang samahan pagkatapos makarinig ng aral. Sa katunayan, mababasa natin ito sa kanilang librong Mga Pangunahing Aral na Sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na isinulat ni Ginoong Eranio Manalo. Sa pahina 86 ay makababasa tayo ng ilang mga bagay ng kanilang doktrina ukol sa bautismo. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang bautismo ay kailangan sa ikapagiging alagad ni Cristo at sa ikapagtatamo ng walang hanggang kaligtasan. Subalit ito ay dapat isagawa ng ayon sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Sa bahagi naman ng kanilang paglalahad ay mababasa natin ang ganito. Tanong, ano ang ipinag-utos ni Jesus na gawin sa mga ginagawang alagad niya? Sagot, bautismuhan. Mateo 28:19. Pansinin, upang maging alagad ni Kristo, hindi maiiwasan ng sinuman na magpabautismo. Tanong, ano pa ang biyayang dulot ng tunay na bautismo? Sagot, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawa 2:38. Tanong, ano ang tiniyak ni Jesus na kakamtan ng mga tumanggap ng tunay na bautismo? Sagot, kaligtasan. Marcos 16:15-16. Konklusyon, kung gayon ay napakahalaga na tanggapin natin ang tunay na bautismo upang hindi lamang maging alagad tayo ni Kristo, kundi mapatawad din naman ang ating mga kasalanan at kamtan natin ang kaligtasan. Sa mga talang ating binasa, maliwanag na binibigyan nila ng diin ang kahalagahan na mabautismuhan ka sa isang tunay na samahan upang maging alagad ng ating Panginoong Jesus. Subalit alam ba ninyong mismong ang kanilang leader ay hindi nabautismuhan sa kanilang samahan? Sila na mismo ang umaamin ito sa pamamagitan ng kanilang pasugo. September 1970 issue sa ika-27 labas ng Sagot sa Sulat ni Ginoong Alfredo C. David. Sa pahina 22 ay may ganitong mababasa. Ang mga bagay na ito'y dapat nating liwanagin. Ngayon, kung ang hahanapin ay mabautismuhan si kapatid na Felix Manalo sa tubig, na ang nagbabautismo ay sinugo ng Diyos, ay walang nagbautismo ng ganyan kay kapatid na Felix Manalo. Ang katotohanan ito ay pilit naman nilang pinalilitaw na tama. Sa bahagi pa rin ng nabanggit na referensya ay may ganito namang mababasa. Totoo na iyan ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin tinatanggihan iyan.
Ngunit ang dapat pansinin diyan ay yaong salita ni Kristo na iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa unahan ni kapatid na Felix Manalo ay walang sinugo ng Diyos upang sa kanya'y mangaral ng ebanghelyo, upang kanyang sampalatayanan at siya'y mabautismuhan. Iyan ay doon na uukol sa pinangaralan ng ebanghelyo upang makapanampalataya at mabautismuhan sa ikaliligtas. Sa biglang pakinig, akalain mong tama, subalit kung atin lamang gagamitan ng tamang pagsusuri, maiisip natin na saan kaya ngayon nakasalalay ang kaligtasan ni Ginoong Felix Manalo. Gayong hindi naman pala siya nabautismuhan sa iglesyang ayon sa kanila ay tunay na iglesyang itinatagdaw ng ating Panginoong Hesus. Bakit naman ang ating Panginoong Hesus ay nagpabautismo kay Juan Bautista bago siya nangaral ng ebanghelyo? Maaari kayang si Ginoong Felix Manalo mismo ang lumabag sa kanyang turo ukol sa bautismo? Ano naman po kaya ang kahinatnan ng mga taong magdaragdag o magbabawas ng mga bagay na nakasaad sa banal na kasulatan, tulad ng ginawa ni Ginoong Manalo nang hindi niya sundin ang aral ukol sa pagbabautismo? Ayon na rin sa kanilang aklat doktrinal, ang mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa pahina 88 ay ganito po ang isinasaad. Tanong, ano ang kasamaan kung babaguhin natin ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas? Sagot, kasalanan kung magbabawas o magdaragdag. Deuteronomio 12:32. Tanong, ano ang sasapitin ng magdaragdag o magbabawas sa mga kautusan ng Diyos? Sagot, hindi maliligtas. Apokalipsis 22:18-19. Kung ibabatay kaya natin sa banal na kasulatan, may kaligtasan kaya si Ginoong Felix Manalo gayong hindi siya nabautismuhan? Isa pa sa mga weirdong aral nila ukol sa bautismo ay ang paniniwala nila ukol sa kahulugan ng bautismo sa apoy na tinutukoy sa Apokalipsis 21:18. Ayon pa rin sa kanilang kasugo, September 1970 edition, page 22, ganito ang sinasabi. Ayon kay Juan Bautista, ay hindi lamang sa tubig at Espiritu Santo ang bautismo, kundi mayroon pang bautismo sa apoy. Ito'y para roon sa mga parurusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre na ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21:18.